So, dito tayo sa Church Road. You know, Church Road. Tapos, okay, Daraga. Downtown area. So, akit tayo dito. Parroquia Nuestra Senora de la Porceria. Taas naman. Ngayon, dahil andito tayo sa Daraga Church, isa talaga sa pinakamagandang simbahan na nakita ko all over the Philippines, no? Maganda ang Molo Church, maganda ang Haro, maganda ang Tubigon, sa Bohol, no? Nakalimutan ko ano pangalan ng simbahan na yon, Baclayon Church. Maganda ang simbahan sa Santo Niño sa Cebu City. Maganda ang simbahan ng San Pedro Cathedral, pero isa rin to sa pinakatalagang hindi ko makakalimutan ganda hitsura itong si Daraga Church. Talagang kaya ko siyang ipapa-describe sa akin kung anong hitsura ni Daraga Church. Talagang masasabi ko na Daraga Church is isa sa pinakamagandang simbahan building, no? Church establishment dito sa Pilipinas. Anyway, so basahin na ho natin yung kanyang pinaka-description. Daraga Church, Our Lady of the Gate Parish Church, also known as Nuestra Senora de la Porteria Parish Church and commonly known as Daraga Church, is a Roman Catholic church in the municipality of Daraga, Albay, Philippines, under the jurisdiction of the Diocese of Legazpi. The church was built by the Franciscans in 1772 under the patronage of Our Lady of the Gate. Certain church sections were declared as National Cultural Treasure of the Philippines in 2007. Let's go to history. Ang history niya ay Our Lady of the Gate. Okay, dedicated 1854. Parish Church ang kanyang status. Ang kanyang architecture is National Cultural Treasure, church building style Churrigueresque Baroque. Yung kanyang style. And specification, meron siyang number of towers, meron siyang isa. Tapos ang raw materials na ginagamit dito is volcanic rocks. Diba? Ang galing, no? Kung sa ibang lugar ang ginagamit ay mga eggshells, dito sa naman sa Daraga Church ay volcanic rocks. And province, Cáceres, Legazpi naman ang diocese since 1951. Okay, let's go to the history. Daraga was established as a settlement by people relocating from Cagsawa who feared another eruption of the Mayon volcano in that region. They requested permission from the Spanish government to establish a new community in church south of Cagsawa. Their request was granted by Governor General Simon de Salazar through a communication of the Alcalde Mayor of the province of Camarines Sur or Camarines dated June 12, 1772. The present church of Daraga was built under the Franciscan Price in 1773, built at the time that Daraga was a visita of Cagsawa. The church was erected atop a hill in Barangay Santa Maria overlooking the Mayon volcano. When the Mayon volcano erupted on February 1, 1814, the residents of Cagsawa transferred to Daraga after the destruction of their church. It was common belief, however, that the church of Daraga was built after the eruption of Mayon and that it replaced the church of Cagsawa. The church was consecrated to Our Lady of the Gate in 1854. The church was heavily damaged by joint American and Filipino military bombers during the Second World War in 1945 and was hastily renovated after the war using a mix of Renaissance Gothic and Mexican Baroque styles. The church was redesigned to follow the norms of the Vatican II or Vatican II Council from 1971 to 1973. In 1991, the altar was returned to its original position. The church is still undergoing preservation and rehabilitation measures to prevent deterioration. Yun po yung kanyang pinaka-history and description about Daraga Church. And maliban sa history ng itong Daraga Church, kakain rin tayo dito ng chili ice cream. Yes, so challenge accepted. Chili ice cream, no, sikat. So syempre pagka nag-Legazpi or nag-Albay ka, marami namang dapat i-try dito, no, like mga laing, mga pinangat, mga pagkain mga Bicolano, more on gata and sili. Pero yun na nga, everything under the sun, halos lahat ng bagay dito ay may sili. So
For example, ito, maging ice cream ay may sili na rin. So, ano tayo? Taste. Kung masarap nga ba siya. Actually, nakatry ako nito dati, no? Pero hindi ganito kaganda yung presentation. Parang mas ginandahan pa nila ang forma ngayon, no? So, masarap naman siya at lasang chili. Itong chili, ano lang talaga to ha? Design lang 'yan. So, yung chili talaga dito sa ice cream. Anghang, grabe. Bilang. Seryoso to ha. Ano pa lang to, level 1. Grabing trip to ha. Masarap siya, syempre. Strawberry ice cream. Tapos may chili. So, kaya nyo bang i-anticipate yung lasa? Strawberry ice cream na masarap tapos nilagyan ng chili. Hindi man sa ako yung walang tiwala or nagdududa sa o hindi man sa pinagbintangan ko na sabi ko level 1 lang kasi yan 5 level 1, 2, 3, 4 and 5 yung level ng anghang na gusto mo. So yung in-order ko syempre yung level 1 lang, di ba, na sure tayo na kaya ubusin. Pero ito napaka-anghang pero masarap siya. Yung anghang na talaga. Huli ko palang punta rito sa Daraga Church ulitin ko. It's 2018, sometimes like mga May or April. So matagal na rin nakalipas. So that's 2018. Ilang years na ba nakalipas, no? Magti 10 years na ngayon, 2028 So yun, inakala ko tong lugar to dito is sarado na or wala na siya kasi wala na nang makikitang mga, yun, wala na yung babae. Dapat kasi dito sa area na to dito, merong babae dyan na nakalok doon ng sili. Pero ngayon wala na siya. Wala na, sira na. Cross. Ito yun suki ko to dito dati. Ang ilalim nito ay restaurant. Ay sana meron pa rin ngayon andyan pa rin na pala. Kala ko wala na. Okay. So lang sinarado dito lang tinakpan siguro para walang mamamasyal dito. Kumbaga pwede kang mamasyal dito sa area na to kapag kakain or mag merienda. Ito na nga yun. Tayo ay makapag-order ulit for the second time around. Makakain tayo ng chili ice cream nitong Daraga Albay or sa Daraga Church. Red Laboyo ang pangalan ng restaurant. Napakaganda rito kasi yung view nga perfect siya. Mount Mayon. So isa to sa must visit na area sa Daraga Albay. So yun lang, chili ice cream na napakasarap na may kasamang chili na napakaanghang. So ano kayang lasa nun? Try nyo rin minsan. So yun na nga andito na tayo sa may Daraga Church sa may Daraga Albay. Talaga nga kapag ako'y napunta rito, hindi talaga to natin minimiss out na lugar. Isa talaga to sa aking mga pinupuntahan na paborito. Kasi nga siya yan facing Mount Mayon talaga siya. Kaso nga lang hindi siya tamang panahon. Ibig ko sabihin wrong timing ho tayo kasi hindi siya maulap maulap ngayon. Maraming mga maulap may ulan yata may bagyo pressure area, di ko alam kung bakit. Sa bagay gano'n naman talaga ang karakter daw ni Magayonong Mayon or ni Mount Mayon na sadyang mahihain na talaga yan. Napakadalang daw ng pagkakataon na siya ay nagpapakita. So mostly talaga siya natatago sa ulap dahil nga siya mahihain daw. Ganyan kaganda, di ba astig, di ba, like alam niyo kung lalo na sa personal talagang ma-amaze literal siya na breathtaking, like hindi ka breathtaking ano ibig sabihin ng breathtaking? Yung parang mapapahinto ka sa paghinga kasi yan nga na-overwhelm ka sa sobrang ganda. Napaka-amazing talaga ni Mother Nature.
and Mother Earth kasi ano siya no, nakagawa siya ng ganitong structure, ng ganitong napaka-iconic na bundok vulkan. Very majestic. Yung napakaganda ng no, ng kanyang hugis, perfect cone talaga siya. Itong Mount Mayon na to, di ako sure sa pagkakasunod-sunod, pero ito ay surrounded ng mga municipality in city. So yun ang Legazpi City, Daraga, Malilipot, Tabaco. Not sure sa Tabaco pero Malilipot yun, Bagakay, tapos Ginobatan, Malaya na Pulanggi, Ginobatan, Kabalig, yan. Hindi ko na alam kung ano pa yung ibang mga municipality na nakapalibot dito sa Mayon Volcano. At para naman maging sure tayo sa ating sinasabi or binabanggit ng mga cities and municipalities surrounding Mayon Volcano, so tingnan natin sa Wikipedia since kaibigan din naman natin si Wikipedia. Okay, so ang Mayon Volcano is surrounded with cities and municipality, 8. It's Tabaco, Ligao, Ginobatan, Kamalig, Daraga, Legazpi, Santo Domingo, and Malilipot. Diba? So ang syudad ho dyan ay tatlo, no? Tabaco City, Ligao City, and Legazpi City. Okay? Bali, ayun ang nakapalibot sa kanya, 8 cities and municipality. Mayon is the main landmark and highest point of the province of Albay in the whole Bicol region in the Philippines, rising 2,463 meters or 8,081 feet. Gano'n ba siya kataas? Siyempre, i-compare natin siya sa Mount Apo. Kung ilang Mount Mayon ang kailangan para matugbasan niya ang taas, tangkad, tall ni Mount Apo. Okay, si Mount Apo is meron siyang 9,692 feet. Samantalang si Mayon Volcano ay meron siyang 8,081 feet. So ngayon tingnan natin yung kanilang difference, no? Tingnan natin kung ilang Mayon Volcano ang kailangang ipagpatong-patong just to reach the tallest or yung tall feet or feet tall ni Mount Apo. Okay, so 9,692 feet itong si Mount Apo. 8,081 naman na feet itong si Mount Mayon. So yun, divide natin siya. Kung ang lumabas dito is 1.1, no? O ibig sabihin napakakaunti lang ng kailangan difference. Okay, tingnan natin kung ilang feet yung difference. 80, 81, okay? I-minus lang natin. So 1,611 feet ang lamang ni Mount Apo kay Mount Mayon. Pero syempre, kapag kausapang ganda naman, magkapareha sila, no, na maganda sa ibang paraan. Like si Mount Mayon is perfect cone. Ito naman si Mount Apo is the tallest, tapos iba yung kanyang formation na kanyang summit. So yun lang, no. Tuloy natin. So siya, 8,081 feet from the shores of Albay Gulf, about 10 kilometers away. The volcano is geographically shared by 8 cities, so yun ang nabanggit ko, which is divide the cone like slices of a pie when viewing a map of their political boundaries. Dito naman tayo sa geology. Di ba ang geology is the study of rocks and land? Tama ba? Okay, Mayon is a classic stratovolcano with a small central summit crater. It is one of the world's most symmetrical volcanic cones. The concave profile, a hyperbolic sine curve of the volcano, is due to the balance between erosion and eruption, defined by the angle of repose of ash. The steepest
Upper slopes of the volcano reach an average slope gradient of 75%, while the lower foot slope is only an average of 3%. The volcanic crater is about 250 meter in diameter. At least 85 lava flows have been identified and consist mainly a lava aguites have sorry. Yan lang, kayo na bahala magbasa dyan. Tuloy nyo na lang, no? Sa Wikipedia. Basta ito na yun ang popular tourist spot, and it is renowned for its perfect cone because of its symmetrical conical shape and is regarded as sacred in Philippine mythology. Yun, so from the word sacred, Philippine mythology, so ako'y naniniwala na talagang parang may kaluluwa talaga itong si Parang may something talaga sa kanya. Every time na nakikita ko siya, lalo na nang dati na ako'y nakatira sa Legazpi, every morning, no, pagkagising ko talaga sa umaga, talagang pinagmasdan ko siya, tinitingnan ko si Mount Mayon na napakaganda, napaka-green, napakaklaro, and at the same time yung kanyang yung usok na binubuga niya every morning or araw-araw. Basta every morning na makikita ko siya, bumubuga siya ng usok. Talagang masasabi ko majestic talaga siya. Such a majestic and wonderful view talaga itong si Mayon Volcano. So parang talaga siya, blessings, no, kung maituturing sa bansang Pilipinas. Kayo, sa mga nakadaan dito sa Legazpi City or sa Albay, sa Daraga, sa mga nakita na, no, kay Mayon Volcano personally, ano ang masasabi nyo? Ano ang feelings nang makita nyo siya? Kasi ako sobrang manghang-mangha talaga. Very majestic Mayon Volcano.